ng mga tao at kinuka ng mga ibon. Ayan. Meron palang mga binhi o yung buto ay napupunta doon sa daan. Meron talagang ganun, mga kapatid. Ang matindi doon, napunta na sa daan, natapakan pa ng mga tao at tinuka ng ibon. Eh, matindi, mayroon palang ibon. May ibon pala na tumutuka ng mga binhi. So number 6, may binhi naman na naglag sa batuhan at tumubo. Uy, tumubo naman pala kahit sa batuhan eh. Ngunit, agad natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. So ito namang mga buto na to ay nalaglag sa batuhan. Siyempre, mahirap tumubo yun, no? Kaya sabi doon, sa kakulangan ng tubig, siya ay natuyo, namatay yung halaman. 7, may nalaglag naman sa may damuhan, matinik. Doon naman nalaglag yung buto sa matinik na damuhan. At nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Ito namang mga buto na to ay napunta naman sa mga matinik. No? Number 8, meron namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago, at namunga ng tig-iisang daan. Grabe, no? Ang sarap ng buto na punta sa matabang lupa. Yun yung mga tubo talaga. Nag-aani ka talaga dito. Sabihin na itanim talaga doon sa lupang mataba. Ngayon, tuloy natin pagbabasa. At pagkatapos ay pagkatapos sinabi niya ng malakas, ayan, sumigaw si Jesus, sabi dito, makinig ang may pandinig, sabi ni Jesus. Makinig ang may pandinig. Tuloy natin, number 9. Sabi sa number 9, itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Kumbaga kung ako ay nandoon kasama ni Jesus, kahit ako magtataka ako eh. Bakit sinasabi ni Jesus yung tungkol dun eh, di ba? Magtatanong ka eh. Kaya nagtanong yung mga alagad. Sabi ni Jesus sa number 10, sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga.